Marami pong nangyari sa ating bansa na napakalungkot. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong September 21. Ano ba yung September 21? Ito yung declaration ng martial law in 1972. I remember, estudyante po tayo noon. Then, dineclare ni Marcos na martial law ang buong Pilipinas, meaning under military rule. Dahilan po sa threat ng NPA at saka secessionist movement. Yung father ng ating presidente ngayon na si President Ferdinand Marcos Jr., yung senior yung nag-declare. Every year ginugunita ito kasi ano yung mga darkest, yung violation ng human rights, yung mga hindi magagandang nangyari. On the other hand, meron ding positive doon. Kabataang Barangay, nag-start kay President Marcos. I think yung head pa noon, si Amy Marcos, Senator Amy Marcos. KB, Bagong Lipunan, New Society, yung slogan doon. Hindi ko alam ano bang slogan ngayon ni Marcos, Bagong Pilipinas. Dati, Bagong Lipunan, ngayon Bagong Pilipinas. So almost, yung spirit is almost the same. Parati lang, to be naughty about it, parating bago, pero as usual, hirap pa rin yung tao. Parang ganun yung dating. Now, anong mangyayari ngayong September 21? Merong prayer for the nation. At the same time, parang movement din dito or advocacy or pagpapakita ng protest dahil sa issue ng korupsyon. Marami pong nangyari sa ating bansa na napakalungkot. Kung sino yung presidente, inuhuli. Si President Rudy Duterte na sa ibang bansa, nilagay sa kulungan. Hindi nilitis dito sa ating bansa. Na kung saan gumagana naman yung demokrasya, gumagana naman yung justisya, bakit dadalin mo sa ibang bansa? Yung parang ganong issue doon. Si President Gloria Macapagal-Arroyo, ma-remember ko, naging house arrest ito nung panahon ni Pinoy. Si President Joseph Estrada, nawala at tinanggal sa posisyon. So kung isipin mo, napakasakit ng nangyari sa Pilipinas, papalit-palit yung liderato, hindi po nangyari ito sa mga kapitbahay nating bansa. For example, Malaysia, may kaso, kinasuhan, doon sa kanilang lugar. Ano pa yung mga kapitbahay natin? Japan. Yung Japan, walang kaso-kaso doon. Pag merong iskandal, nagre-resign yung Prime Minister. Dito sa atin, talagang grabe ang mga pangyayari. So isa dito yung tinatawag nating korupsyon. So, marami po yung problema ng ating bansa. Ngayon, anong gagawin natin bilang Pilipino? Looking from the outside, dapat magkaisa tayo. But of course, it will start from the leadership, reconciliation. Maybe, tingnan natin, ano ba yung problema? At saka, provide a strong leadership. At ngayon, nakikita natin kay President Marcos, naggawa siya ng independent commission. But, kailan ito? Baka mag-i-election na ulit. Wala pang mangyari doon sa Independent Commission. Pero meron akong nakikita na pwede. Yung ginawa ni Vince Dizon, Secretary Dizon, ang sabi niya, linggo-linggo magpapile siya ng kaso sa mga empleyado ng Public Works. Well, that is good. Pamamagitan ni Secretary Dizon ng Public Works, ano bang ginawa niya? Pina-amlak niya. Anti-Money Laundering Council. Ibig sabihin, hindi mo na magagamit yung bank deposit mo, yung mga tinago mong pera na may suspetsa sa pagdanakaw. Maganda yon. Ano pa ba? Yung Bureau of Customs, yung isang na-implicate, kinuha lahat yung mga sasakyan. So these are the good sign, no? Maganda yon. So I think yung pag-change ng speaker, mabigat yon. Pinsang buo niya yon. And maybe because talagang kinakailangan. But again, may changes sa speaker. Nabasa ko naman, walang changes sa committee. So the same pa rin. Ang pinalitan na yung ulo, pero yung mga nasa baba, pareha pa rin. But pag-aaralan po natin separate ito. Kung akong tatanungin, dapat mag-change sa leadership, i-rehaw lahat yung mga committees. Kasi yung iba dyan, si Sara lang, Vice President lang nakikita. Maya-maya, Vice President. Nasa harapan na nila yung mga problema. Sila mismo nag-away-away na. Itong bagong speaker natin, si Governor D, hindi ko man kilala, but the way I look at it, baka merong bigyan po natin siya ng benefit of the doubt. At saka parang determinado ito na tumulong at linisin yung Kongreso. But again, may nakita kasi ako, yung Majority Floor Leader, si Congressman Sandro Marcos, sabi niya, walang pagbabago sa committee. O the same pa rin yung mga tao dyan. Pero kung akong tanungin, ipasok mo si Congressman Barsaga dyan, yun, mga bata. Ipasok mo si Congressman Benitez. Ipasok mo si Congressman Toby Chanco. Ipasok mo si Congressman Ungab, yan.
Lagay mo sa Committee on Appropriation, ilagay mo sa Blue Ribbon. Hati, 2 chairman, co-chairman, yung majority, another chairman coming from the opposition or nung nag-a-advocate ng changes. Or bigyan ng magandang malaking role yung mga nag-question. Kasi doon sa process dati, kahit yung sa committee, napakahirap. Kahit congressman ka, nahihirapan ka magsabi ng gusto mong dala-dala na kasi ni Tubit Tiangco yung USB. Parang nahirapan pa siya i-play. Kaya dinala niya sa Senado. Bigyan po natin ako personally, in celebration of martial law, tuloy po natin yung pagbabantay sa ating bansa. And proactive po tayo within the context of the law. Kasi pag nawala po tayo sa batas, walang mangyayari. So, sundin po natin yung batas. And then, yung sa Senado naman, maganda. Merong magandang debate nila. Tama yun. Sa Kongreso, dapat ganun. Dapat may debate. Para po sa isang direksyon. Ano yung direksyon na sinasabi ko? We move forward as one nation and unity of command. What does it mean? Unity of command, labanan lahat ng korupsyon. Kaya, itong mga ginagawa ngayon, may mga commission, may mga committees, dapat bilisan nila. Kasi baka abuti naman ng 1 taon, walang mangyayari dyan. Mag-i-election ulit. Pero kung gaya nung ginawa ni Secretary Dizon, napakabilis. Madali yun. Pero pag i-dribble natin yun, matagal yun. At yung sambayan ng Pilipino, baka talagang pumutok na. Actually, pumuputok na eh. So, tingnan natin po itong September 21. Tulungan po natin yung ating bansa. Lahat ng ating gagawin ay tukma doon sa saligang batas. Lahat ng mga advokasya at galawin should be within the bounds of the law. Isa lang po yung ating bansa. Ayaw natin ng gulo, tulungan po natin at mahalin po natin yung ating bansa. At ipagdasal po natin yung mga liderato ng ating bansa na pag-isipan talaga na mabuti kung anong ikakabuti sa ating bansa. At ipagdasal po rin natin, sana ibalik na nila ang dating presidente ng ating bansa, si President Rudy Duterte. Buhay na buhay po yung demokrasya, buhay na buhay po yung ating justisya. At the instant of the president, baka pwede siyang gumawa ng diplomatic statement calling for the release of President Rudy Duterte as a matter of policy. Dito na lang elitist sa ating bansa. Kasi napakahirap po at napakasakit sa buong Pilipinas na isang Pilipino na meron namang nagawa sa ating bansa ay doon sa ibang bansa nililitis. I'm referring to former President Rudy Duterte. Hanggat sa muli, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. God bless Philippines. Nag-iisang ating bansa, mahalin po natin ito. Maraming salamat and see you next time. A political analyst, Danny Dayonghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayonghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.